So good afternoon and ayun nga bibilisan ko yung lecture natin for today para lang ma-cover natin at least yung part 1 nung buong scheduled na discussion for today, okay? So, all right. Bago tayo mag-dive in into the discussion itself, raise your hand kung alam nyo or just chat it away if ever. Sino sa inyo at least one time in their life or at least sabihin natin halos everyday nagsasabi na ay ganyan talaga ako kasi yan yung personality ko, ganon. Sino yung mga ganon, like alam niyo yon, yung pag may nakabasa kayo ng mga horoscope or zodiac sign, you would say ay nagfi-fit sa personality ko, ganyan. Yan, sino naniniwala sa astrology, yung mga zodiac sign, ganyan. Tas every time na pasok na pasok yung definition and description nyo sa sign nyo, ganun, like naniniwala kayo. Walang naniniwala. Hindi kayo naniniwala. Okay. Well, good to know na hindi kayo naniniwala kasi ako, with my friends, no? Guilty kami doon na naniniwala kasi kami sa mga zodiac sign. Although, we're in the field of psychology. Yan. So, ako kasi, Sagittarius ako, right? December. So, sabi nila money-wise, fire sign, and achieving sa goal. Very swak sa akin yun. Super, super ganun talaga ako as a person. Pero today, let's somehow debunk it and actually talk about what personality really means. Dahil mas malalim to kaysa sa pagiging Sagittarius ko or sa pagiging Taurus nyo, ganyan. So, what does personality really mean, right? So we'll be talking about personality for today. And ayon kay Feist at Rosenberg, ang personality ay ang unique and relatively enduring set of behaviors, feelings, thoughts, and motives na nagpapakilala sa isang tao. Very much it's relatively permanent, no? Nagbabago siya over time pero hindi siya nagbabago as a whole. Like nadadagdagan, siguro may ilang part sa paniniwala, sa belief, ganyan, pero hindi siya super changing, no? Hindi nagbabago ng kabuuan. Siguro minimal, ganon. Kaya siya relatively unique, relatively enduring, right? So, may dalawang keywords na kailangan pansinin or kailangan nyo isipin. Una, it is unique, di ba? Your personality is unique to you. At enduring means consistent. Di ba? Simple lang. Ang idea is ikaw ay ikaw at palagi kang ikaw. Okay? Ikaw yan. Ikaw talaga yan. Right? That's how personality goes. So, let's define the two words. Uniqueness and consistency. Ang uniqueness ay tungkol sa kung paano ka naiiba sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa dami ng tao sa mundo, walang kahit isa dyan na pareho ng personality mo. Siguro may iilan na parang partly kapareho mo pero hindi mo kapareho as a whole. Ganon. Kasi lagi ninyong iisipin na wala kang katulad. As a person, wala kang katulad. Yun, definitely yun. Like same situation, iba't ibang reactions, that's personality. That's how personality work, no? For example, may nagkat sa pila. Ganon. May nagkat sa pila habang nasa kantin kayo. So ano mangyayari? Kunwari, hindi ko alam kung nandito si John Lloyd, pero kunwari si John Lloyd, for sure, no? For sure, baka pagsabihan niya na, uy, ganyan, baka magmura, ganyan, halos sapakin na, ganon. Like, full rage, ganyan. Malamang, if ever, hindi ko naman sinasabi na ganon, no? Pero if ever lang, example lang naman. Tapos, isang example would be si Giselle, ganyan. Kapag kami nag-cut sa pila niya, sabihin natin, buntong hininga, ganyan, malalim na hininga lang. Like, iisipin, baka may emergency yun. Tapos, magpapatugtog ng classical music, ganyan, pampakalma, ganon, diba? Then, isa pa, si Akira, ganyan. Si Akira, hindi siya mapapansin, like hindi niya mapapansin kasi nagso-scroll lang siya sa TikTok habang naghihintay ng turn niya. So, meron tayong isang same situation, meron tayong tatlong taong nag-react ng magkakaiba. Bakit? Kasi that's personality. Personality differs per person, 'di ba? Kung lahat tayo ay magre-react ng pareho sa lahat ng bagay, bakit pa natin pinag-aaralan yung personality or yung psychology itself as a whole, 'di ba? Kasi wala rin naman palang pinagkaiba eh, right? Ang pangalawang component ay consistency.
Well, yung consistency na pinag-uusapan dito would be both over time at across different situations. Consistency over time ay kung ikaw ay makulit nung bata ka, malamang makulit ka pa rin hanggang ngayon. Baka mas maayos na yung delivery pero makulit pa rin. May pitik pa rin, no? Maraskal pa din, magulo pa din, ganyan, right? Pilyo pa din, and consistency across situations kung friendly ka sa party, friendly ka sa coffee shop, sa job interview, kahit sa pila sa Jollibee, hindi ka biglang magiging cold sa isang lugar tapos warm sa isa, 'di ba? Consistently ikaw 'yon. Friendly ka talaga sa kahit saan. Kaya merong mga tinatawag tayo na social butterflies. Kasi consistent sa kanila 'yon. Na social butterfly siya, friendly siya, hindi lang sa isang situation palagi, basta maraming tao na nakikita siya or nakakasama niya, then warm siya sa mga tao na 'yon. Unless syempre kunwari naubos yung battery niya, ganyan, right? So, kunwari, isang babae na palaging masaya at open sa lahat, ganyan, sa classroom, lagi siyang may tanong, sa gimmick, siya yung unang nag-aaya, ganyan. Like siya rin yung unang pupunta kahit wala pang confirmed na venue, ganyan. Sa job interview, binabati niya yung guard, ganun. That's personality being consistent across situations, di ba? Now, yung building block kasi ng personality is what we call trait, no? Kasi ang personality trait ay isang disposition, isang tendency na mag-behave consistently sa isang paraan. Pero importanteng tandaan na ang traits ay hindi personality. Okay? Hindi siya yung personality mo. Kasi yung personality ay mas malawak. Right? Personality, involved dito yung traits, motives, thoughts, self-concepts, emotions, ganyan. So, para mas madali, isipin nyo, traits are the ingredients. Kapag magluluto kayo, traits yung ingredient ninyo, then personality is the whole dish. Right? Ganun lang siya. Ang interesting part dito ay yung mga personality traits kasi normally distributed sa population. Ibig sabihin, tulad ng sinabi ko kanina, karamihan sa atin ay nasa gitna kasi evenly distributed siya. Isang magandang example is neuroticism. Kung gaano ka ka-prone sa anxiety, guilt, at sadness, yun yung idea ng neuroticism. Like, very few people ang super neurotic na lagi silang nag-aalala kahit sa pagpili ng ulam, ganyan. Very few din yung super chill lang na kahit may bagyo, okay lang, ganun. Ang mga majority, like karamihan sa mga tao, nasa gitna lang. Think of it like yung bell curve nung P1 pa, P2, yan. Malamang marami sa class na to, marami sa inyo na nakikinig ngayon ay hindi ang pinaka-anxious or hindi rin pinaka-chill sa buong mundo. You're somewhere in the middle and that's completely normal. Kasi syempre kapag nasa extremes ka, then it would be different, 'di ba? Okay? Gets ba? Gets naman yung uniqueness, consistency, and trait? Okay. Good. Now, let's talk about the behavioral thresholds. Yan. Ito yung kung bakit ka nagre-react ng ganyan. Ito yung concept na nagpapaliwanag kung bakit madaling matrigger yung iba at yung iba naman hindi. 'Di ba? So if low yung threshold mo, madali kang mag-react. If high yung threshold mo, kailangan pang maraming mangyari bago ka mag-react. Right? Example, kunwari si Denbert. Yan. Sabihin natin mahiyain. Kunwari mahiyain si Denbert. So low yung threshold niya sa like low threshold siya para sa social awkwardness. Kapag nilagay ko siya sa group ng strangers, uncomfy agad siya. Diba? Hindi siya comfortable to be in that situation. Si Patricia very outgoing, 'di ba? High threshold siya para sa social awkwardness. Meron siyang high threshold. Kapag nilagay ko siya sa group ng strangers, like, ay, hi, ano pangalan mo? Kumain ka na? Ganon. Like, BFF kagad sila. Ganon. Walang mas sa kanilang dalawa. Walang nakatataas, ganyan. Different thresholds lang. Diba? This exists in everyday life. Kasi may kaklase ka talagang walang way na mapahiya. Like, parang takot si anxiety sa kanya. Ganun. Kahit sabihin mong mali yung sagot niya, tatawa lang siya. Tapos sasabi, ay, oo nga pala. Tapos na. Ganun. Yung high threshold sa embarrassment. Yan. But does this happen?
paano tayo naiiba-iba? Like, bakit may ganito? Why does this happen? And yun yung pag-uusapan natin in this whole session na gagawin natin for today. And here comes the theories of personality. Merong specific na subject talaga for theories of personality, no? Kasunod ng introduction to psychology is theories of personality. And doon papaliwanag sa inyo lahat ng theories na meron tayo. And meron tayong 5 ways to explain personality. Merong umiikot na 3 major theories, which is yung psychoanalytic, humanistic, social cognitive learning theory, trait theory, and evolutionary biological theory. Okay? And syempre, since introduction to psychology pa lang to, we'll just talk about few, no? Pag-usapan natin ilan dun sa 5 major na yon. Pero yung lalim nun ay madidiscuss sa TOP pa. Okay? So, brace yourself. Actually, masaya to. Hindi pala medyo. Masaya talaga siya. Isa sa mga favorite ng halos lahat ng mga psychometrician and psychologist is the theories of personality. Okay. So, start tayo sa OG. Alam ko kilala nyo to. Sinong daddy ng psychology? Sino ang daddy ng psychoanalytic? Si Freud, yan. Freud is yan ang ating OG, the OG daddy. Before nyo makilala yung father of psychology, for sure kilala nyo na si Freud. 'Di ba? Hindi nyo pa naririnig yung pangalang Wilhelm Wundt, pero narinig nyo na si Freud, si Sigmund Freud. Yan. And yung theory na nakapalibot sa kanya is a psychoanalytic. He started it, he pioneered it. Like wala kasing psychologist na mas sikat at mas controversial kaysa kay Daddy Sigmund Freud. Siya yung founder again ng psychoanalysis. Basically nag-invent siya ng psychotherapy. Kung pumunta ka sa mga therapist ngayon, like na-experience nyo na makarating sa mga therapists, then you would know, no, na may utang na loob ka or may utang na loob yung buong therapy world kay Freud, kay Sigmund Freud. Ang assumption basically ng psychoanalysis or psychoanalytic theory ay ang personality natin nagre-reside daw siya sa unconscious natin. At yung early childhood experiences natin ang foundation kung ano ang personality natin today. Basically, sinasabi ni Freud na kasalanan ng batang ikaw kung ano ka ngayon. Kung may takot ka sa lalaki, siguro may nangyari sa'yo nung bata ka na involve yung lalaki. Like sinaktan ka, ganyan. 'Di ba? Kung may phobia ka sa dagat, siguro nalunod ka nung bata ka. Ganun. Or tinatakot ka nung bata ka na kakainin ka ng dagat. Ganun. Basically, kay Freud, blame your childhood. Yun yung sabi ni Daddy Freud. Blame your childhood. Kasalanan yan ng batang ikaw. Yun. And according kay Freud, may 3 layers ng consciousness. Meron lang 3 layers ang consciousness according kay Freud. Una is the conscious. Sa conscious, ito yung alam mo ngayon. Halimbawa, alam mong nakikinig ka sa klase ko ngayon or nagpapanggap kang nakikinig ngayon. Yan. Yun yung conscious ka, 'di ba? It is what we are aware of at any given moment or time. Alam niyo naman yung word na conscious, 'di ba? You're aware of something, you're aware of the specific situation at the moment, 'di ba? Now, here comes the good part. We have the pre-conscious. Pre-conscious is just below the surface, no? Not currently conscious, pero can become relatively easily, 'di ba? Hindi mo immediately naiisip, pero madali itong mapunta sa isip mo. Halimbawa, ano yung kinain mo sa almusal kaninang umaga? 'Di ba? Hindi mo siya iniisip up until tinanong ko sa'yo, pero ngayon, alam mo na agad. Like, mabilis mo siyang nakuha sa utak mo na, yung tirang sinigang kagabi. Ganon. Alam niyo yun? Like, yung pre-conscious, something na alam mo na, pero hindi mo siya iniisip at the moment. It's something na nasa pre-conscious mo, below the surface lang. Right? Technically, yung information na pwede mong kunin anytime at the moment. Right? Yon. Now, sabi ni Freud, di ba, ang personality natin nagre-reside sa
unconscious natin. And here comes the unconscious. Ito yung pinakamahalaga kay Freud. Lahat ng drives, urges, at instincts na wala sa awareness mo, pero sila yung nagmo-motivate ng karamihan ng ginagawa mo. It contains all the drives, urges, or instincts that are outside awareness but nonetheless motivate most of our speech, thoughts, feelings, or actions. Ang point ni Freud, hindi mo alam kung bakit mo ginawa or bakit mo ginagawa yung marami sa mga ginagawa mo. Ganon. Hindi mo siya alam, pero ginawa mo siya. Malaking deal yun dati. Kasi before, akala ng lahat na kung ano yung iniisip mo, conscious decision yun. Si Freud, sabi niya, hindi lahat. Ganun. And now, famous na yung phrase na intrusive thoughts, right? When we say intrusive thoughts, it's parang nasa unconscious kasi yon. Unconscious kasi, madalas yung mga negative emotions or thoughts, ganyan, like killing, suffering, death, loneliness, or sex, or mga bagay na hindi socially and morally acceptable. Right? Yan. So, kunwari, naisip mo, sipain ko kaya yung bata. Yan, sobrang likot sa pila eh. Kung sipain ko kaya to, ganyan. Ang dami kasing ganun. Pag nasa SM, ewan ko, sa mga grocery store, may mga bata, sobrang lilikot, naapakan ka, ganyan, nasasanggi yung kung ano-ano, di ba? Tapos may nahuhulog, ganyan. So parang, nasa iniisip ko, sipain ko kaya to. Ganun. That's unconscious, di ba? Right? So paano makita yung unconscious natin? May 3 paraan daw si Freud kung paano nakikita or paano lumalabas yung unconscious natin. Una is the slips of the tongue. Slips of the tongue, sorry. Hindi ko siya, wala siya sa PowerPoint, pero it's the slips of the tongue. Or called Freudian slips. We call it Freudian slips, no? Example nito ay yung pagtawag mo, sabihin natin yung minsan, hindi ko alam kung nangyari na sa mga cases ninyo, pero it's the most pinakamagandang example na pwede. Kunwari, natawag mo yung current partner mo sa name ng ex mo. Ganun. Honest mistake siya, 'di ba? Honest mistake siya, pero kay Freud hindi. May ibig sabihin 'yan. Ang ibig sabihin noon is yung unconscious mo ay nag-sneak out. Baka kanina mo pa iniisip yung name niya o like bakit mo naman iniisip yung ex mo kung may current ka, 'di ba? That's a question to Freud, 'di ba? 'Di ba? Ganun yung idea ng slips of the tongue. Something na nadulas, 'yon, nadulas ka lang sabihin. Pero kasi ang point is bakit mo siya sasabihin kung hindi mo siya iniisip? 'Di ba? It's on your unconscious part of mind. Yan. Second is yung dreams. Okay? Second ay dreams, panaginip. Sabi ni Freud, si Freud isa sa mga believer ng panaginip, no? Sabi ni Freud, yung dreams na natin are the loyal road to the unconscious. Lahat ng repressed desires, lahat ng fears, lahat ng bagay na hindi natin madalas iniisip o natatakot tayong isipin, lalabas yon sa panaginip mo in distorted form. Kaya kung napanaginipan mong lumilipad ka, may ibig sabihin daw yon. Okay? Hindi ko sasabihin kung ano para wholesome lang tayo dito. Baka maging dream reader pa kayo, ganyan. And para maging curious kayo sa idea ni Freud, mas maganda kung matututunan niyo siya sa theories of personality kasi masaya talaga siya. Okay? So, ganun siya. Ang point ni Freud, merong reason kung ba't napanaginipan mo yan. Hindi yan random lang na naglalaro sa isip mo. And kaya merong dream analysis si Freud. Okay? The third one is, so una, meron tayong slips of the tongue or the Freudian slips. Second, dreams. Pangatlo is free association. It's a technique. It's a therapy technique, no? Na sasabihin mo lang lahat ng pumapasok sa isip mo nang walang filter. Kung ano unang sasabihin mo, doon magsisimula yung pattern. Ganun lang siya. Then aside dito, may tinatawag din si Freud na provinces of the mind. Sila yung id, ego, and ang ating superego. Okay? Ito yung pinaka-iconic na contribution ni Freud. Una, yung id, ito yung like unang nabubuo sa bata, sa person. Like present na kasi yan simula pa sa infancy.
Okay? It's the seat of impulse and desire. It operates on the pleasure principle, no? Like, do it now. Ganun. Para isipin nyo yung id, yung demonyo sa sarili nyo. Ganun. Yung bumubulong na tara, gastos tayo. Tara, antipolo tayo ngayon. Tara, ganito. Ay, wag mo nang gawin yan kasi nakakapagod. Ganun. Yung nagsasabi sa inyo na wag kang umattend sa class ni sir, boring. Ganun. Yon, that's id, no? Kasi ayaw niya ng boring. Wala siyang pakialam sa consequences. Basta kapag gusto niya, gusto niya. Gusto niya lang pleasure, gusto niya masaya, 'di ba? Instead makinig ka sa klase ni sir, maglaro ka na lang. Gano'n. Kasi yun yung masayang part, yun yung pleasurable na part. Gano'n. Kunwari, 1 AM na, tapos may exam pa bukas, nanonood ka Netflix para magpahinga, nagpapaantok. Ang id mo sasabihin, isa pa, isa na lang. Sige na, kaya pa natin to, isa pa, masaya eh. Nakaka-curious naman yung sunod na episode, sige na, isa pa, ganon. Walang consideration ng pagod. Hindi niya kino-consider kung pagod ka or may exam bukas. Yan. That's how id works. Pleasure. 'Di ba? Now, here comes ego. Ego is you. It operates in the reality principle. Like, ito yung nakikipag-usap sa totoong mundo. Siya yung nagbabalance ng mundo mo. Yung ego, yung naghahanap ng paraan para masatisfy yung id natin ng realistic. Yan. Kunwari kanina, yung example kanina, ang ego mo, nagsasabi na, isa na lang, tapos matutulog na talaga tayo. Kaya pa naman mag-aral bukas ng madaling araw eh. Ganyan. So, ang yun, bale, ganun siya. Ang kaya pa naman mag-aral bukas ng madaling araw, that's your ego talking. Nagko-compromise siya kasi mas realistic. Na, sige, isang episode pa, tapos bukas na lang ako mag-aaral. Pagising na lang ako mag-aaral. That's your ego talking. Kasi nag-compromise, nagbinalanse niya, right? Now, super ego, siya yung holy. Siya yung part ng sarili mo na perfect. Okay? Nabubuo siya around age 2 to 3 and technically siya yung konsensya mo, the conscience mo. It operates on the moralistic principle, like tama o mali lang. Ganon. Lagi itong nag-evaluate ng actions mo. Okay? Balik tayo dun sa example sa Netflix. Ang super ego mo, magsasabi yan ng, dapat mag-aral ka, di pwedeng mag-Netflix ngayon. Matulog ka na para maaga ka makagising, mas matagal tayong mag-aaral bukas kasi kailangan mong pumasa. Ganon. So, tugma sa kanya yung id at ego, sir. Yung ego, maganda na tumutugma yun sa tao, sa inyo, no? As a person. Tama yun. Kasi, si ego, siya yung reality. 'Di ba? Siya yung magsasabi na imbes manood kung manonood tayo Netflix ngayon, mag-aaral pa rin tayo bukas. Maaga ka pa rin dapat gigising bukas, isa-sacrifice natin yung tulog mo. Ganon. Ayun. Ganon siya. Kung puro id lang, problema yon. Okay? So, sino yung mananalo? Sino yung mananalo? Sabi ni Freud, sabi ni Daddy, id-driven people, overly impulsive yan. Gusto nila instant gratification. Hindi makapag-delay ng pleasure. Yung mga person na YOLO, tapos you do everything, 'di ba? At the moment. Like, kahit may consequence, wala siyang pakialam. Basta magagawa ko to, masaya ako dito, okay na yon. Ganon. Those are the id-driven people. Si super ego-driven naman, mga super ego yung nagpapagana sa sarili nila, overly controlling naman yan sila. Sila yung mga tao na nagre-repress ng impulses, sobrang tigas, sobrang rigid, no? Yung tipong hindi makatulog dahil may mali silang nagawa, 3 taon na yung nakalipas. Those are the super ego-driven people. Yan, masyado silang perfect. Yan. And yung ego dominant is the healthiest. Kasi meron siyang balance, alam kung kailan mag-enjoy at kailan magre-restrain. Well, tayong lahat as a person nag-a-aspire dito. Ganun siya, okay? Isipin niyo na lang, ang ina-aspire, ang gusto ng lahat ng tao ay maging ego-dominant person. Kasi mahirap kapag puro impulse, syempre kawawa ka in the future kasi may consequence yan eh. Kung puro pleasure lang yung hinahabol mo. Hindi na lang ako papasok kay sir kasi may inuman. Ganyan, may inuman mamaya, di ako papasok kay sir bukas. Wag na. Ang problema natin, babagsak ka. In the future, yung consequence, kailangan mong harapin. Right? Kapag nag-super ego ka naman,
ayokong uminom, may pasok ako sa Sabado. Tuesday pa lang, 'di ba? So, ang nangyayari, kinakat mo yung mga taong espesyal din sa'yo to do something, right? 'Di ba? So you have to balance things out, 'di ba? Ganun yung idea ni Freud in id, ego, superego. These are the provinces of the mind. Because of these, nagde-develop yung isip natin ng defense mechanisms para protektahan tayo. Defense mechanisms. Unconscious strategies the mind uses to protect itself from anxiety by denying and distorting reality in some way. Unahin natin pag-usapan is yung dalawang bagay na common sa lahat ng defense mechanism. Lahat ng defense mechanism ay nag-ooperate unconsciously, 'di ba? Hindi mo alam na ginagawa mo na 'yon, yung defense mechanism na 'yon. Hindi ka aware na ginagawa mo siya. Pangalawa, you deny or they deny or distort reality. May manipulation or may manipulation sa truth na tinatanggap mo, right? Merong 12 na defense mechanism si Freud, lahat-lahat. Pero, ang common na ginagamit is una, the repression. Repression ha, hindi depression. Repression. Ito yung pinaka-basic, yung threatening thoughts, feelings, or impulses, ganyan. Pinipigilan na pumasok sa unconsciousness, ay sa consciousness natin. Pinipigilan niyang pumasok yung idea or yung thought niya sa conscious part natin. Kunwari, may mga traumatic event sa buhay mo na hindi mo na matandaan. Kunwari, phobia. Bakit ka takot sa ganito or sa ganito? Hindi ka aware kung bakit ka takot sa ganon. 'Di ba? Hindi ka aware kung bakit. Kasi unconscious siyang nangyari. Parang unconsciously nag-repress para protektahan ka sa reality mo. Tapos sasabihin na lang siya ng magulang mo. Kaya mo siya malalaman later or afterwards is sasabihin na lang, ikukwento na lang sa'yo ng ibang tao. Sabihin nanay mo. Ako kasi, takot ako sa dagat before. Nung bata ako, takot ako sa dagat. Reason is, dinala ako sa isang crocodile farm. Sabi ng nanay ko, dinala ako sa crocodile farm. Tapos parang nilapit nila ako sa crocodile, ganyan. Yun. So parang medyo natakot ako. Tas nung umuwi kami sa province namin, ang nangyari is tinatakot ako ng nanay ko at ng parents ko, ng mga tao sa paligid ko na kakainin ako ng buwaya kapag pumunta ako sa dagat. So natakot ako ng sobra sa dagat. Ayoko pumunta sa malalim that time. Tas nung lumaki na ako, nalaman ko na wala naman palang crocodile sa dagat, edi ayun, nakakaligo na ako sa dagat. Ganun siya, okay? Pero hindi ko fully naiintindihan kung bakit ako may phobia sa dagat that time. Nung sinabi lang ng parents ko. Yan. Next is the reaction formation. Reaction formation is kapag unpleasant or kapag yung unpleasant feeling ay nagiging kabaliktaran at usually exaggerated. Isa sa mga classic example nito is yung keep your friends close but your enemies closer. Ganun. Dito, yung kapag sobrang ayaw mo sa isang tao, like pet peeve mo, sobrang pet peeve mo siya, pero super friendly ka pa rin sa kanya kasi ayaw mo ng gulo. That's a reaction formation. Pinoprotektahan ka ng sarili mo sa possible outcome kapag nagalit ka na lang bigla. Kasi nga wala kang valid reason kung bakit ayaw mo sa kanya. 'Di ba? May plan ka man o wala, poprotektahan ka ng sarili mo. That's reaction formation. Gets nyo? Gets nyo so far? Reaction formation and repression? Okay, good. Good. Lastly, na pag-uusapan natin would be the projection. Ito yung ikaw yung ganyan, hindi ako. Yan. Ito yung mga tao na nagre-repress ng sariling feelings or impulses tapos pinoproject sa ibang tao. 'Di ba? Like yung taong secretly may feeling sa ka-groupmate niya, ganyan, pero sinasabi niya na yung ka-group na ibang tao yung may gusto, ibang ka-group niya, ganyan. Siya ang nagfi-feel ng attraction pero inassign niya to sa iba, ganun. Ganun siya. O kaya, yung famous example nito, yung mga cheater sa relationship, yung mga alam mong manloloko talaga. Sila yung madalas nagsasabi ng siguro niloloko mo na ako. Siguro may babae ka. Siguro may lalaki ka. Siguro kaya late ka, kaya di ka nagre-reply kasi ganito, kasi ganyan. Yan. Yan yung most common example ng projection kasi pino-project mo yung bagay na ginagawa mo. And oftentimes than not, yung taong nagsasabi ng siguro kaya hindi ka nagchat-chat sa akin kasi may kinikita kang iba, no? Siya yung may kinikitang iba talaga. Ganon.
Siya yung may ibang kausap. Ganon siya. Okay? So, yung tatlo na yan, repression, reaction formation, and projection, siya yung most common defense mechanism na meron tayo. Karaniwan ay negative. Pero may positive din. And sa TOP nyo na yon malalaman. Puro TOP. Gusto ko kasi ma-excite kayo sa TOP kasi masaya yung TOP. Bali si Freud hindi agad tinanggap ng lahat bilang science yung psychoanalysis. Maraming critics ang nagsasabing armchair speculation lang yung theories niya, hindi empirically testable. And honestly, may point naman sila. Somehow, kung titingnan mo, parang totoo naman na hindi testable kasi sinong mag-iisip na kasalanan nung batang ako unconscious yon, hindi ko alam na ganun pala. Pwede ko bang sisihin na lang yung magulang ko kasi sila yung nagpapalaki sa akin. Ganon. Yung point ni Freud kasi 'di ba, kasalanan ng batang ikaw. Pero hindi niya sinisisi yung environment mo, right? Yung impact kasi, yung impact niya sa culture ng psychology super laki. Hindi ko rin masyadong bet yung foundation ng psychoanalysis pero super helpful kasi siya as a first step to whatever we have today. Example, yung stream ng consciousness writing ni James Joyce, merong Freudian influence. Yung surrealist paintings ni Salvador Dali, may Freudian influence, di ba? Yung tendency nating sabihin may deeper meaning yan sa lahat ng panaginip. Si Freud din yun. 'Di ba? So merong sinasabi nila na merong connection, right? At ngayon, 'di ba? May bagong field na tinatawag na neuropsychoanalysis. Ito yung kino-combine nila yung Freudian ideas with actual brain science and nalaman nila na 7 Freudian assumptions ang merong scientific support ngayon. Pag-uusapan natin yung neuropsychoanalysis mamaya so di ko na siya muna gagawin dito. I'm not really a fan of Freud pero his theory makes sense on a surface level. Kaya may inside joke kami na kapag tinawag kang Freudian, yan, medyo mag-react ka agad yung mga psychometrician, gano'n. Kapag, Freudian kasi yan, gano'n. React ako, hindi Pero sobrang sikat nitong psychoanalytic theory or psychoanalytic perspective na nagkaroon pa ng Vienna Psychoanalytic Society na nag-gather si Freud ng maraming followers and isa dito ay si Alfred Adler. And si Alfred Adler, siya ang susunod nating pag-uusapan. So, si Alfred Adler ay naging president ng Vienna Psychoanalytic Society, no? Pero nag-resign din siya kasi hindi na siya sumang-ayon kay Freud. Siya ang isa sa unang nag-withdraw sa psychoanalysis or kay Freud itself, 'di ba? Ang major disagreement ni Adler, sinasabi niya na hindi raw sex or hindi aggression yung primary drive ng tao. Kasi kay Freud, sinasabi niya na sex and aggression yung primary drive ng tao. Kay Adler, ang pangunahing drive daw ng isang tao ay striving for superiority. Yung natural tendency or natural na tendency natin para lampasan yung sariling kahinaan at limitations natin, no? Hindi ibig sabihin na striving for superiority ay gusto mong maging mas magaling kaysa sa iba or gusto mong manlamang sa kapwa mo. Ang idea ni Adler is gusto mong maging mas magaling kaysa sa dati mong sarili. Ganun siya. And yung process na to ay nangyayari nangyayari lang dahil sa compensation. And striving for superiority and for compensation. Ito, nangyayari to siya dahil sa compensation, no? According kay Adler, yung compensation ay isang unconscious reaction para i-cover yung weakness at feelings of inferiority by striving for superiority. Lahat tayo ay nagsimula bilang bata. Helpless, immature, dependent, ganyan. And habang lumalaki tayo, nagko-compensate tayo para sa feelings of inadequacy or pagkukulang. Kunwari si Bernadette, no? Kunwari si Bernadette. Sabihin na kunwari lang, hindi siya magaling sa math. Kunwari lang ha. Pero naging best siya or best in literature siya. Ganyan. So that's compensation. That's part of compensation. Ang sabihin basketball player na hindi tinanggap sa team nung bata pa siya, nag-train ng mas mahirap at naging star player. That's compensation, 'di ba? Si Stephen Curry, 'di ba? Di naman siya first draft
Hindi siya nasa first line ng draft, hindi siya draft number 1. Pero isa siya sa most talk and successful career, 'di ba? Compared sa iba due to his training compensation. It's compensation as well. Pero kapag naging unhealthy to, nariyan yung inferiority complex, 'di ba? Yung taong parang palaging kailangang maging mas mataas kaysa sa iba, palaging nagdo-dominate, palaging kailangan manalo. Laging hindi hindi na compensating para sa sariling growth, nagko-compensate na para maramdamang mas magaling siya kaysa sa ibang tao. And that's the negative part of compensation. According to kay Adler ha, of course sa modern terminologies iba na yung inferiority complex, kabaliktaran pa yung binibigay na meaning. Like 'di ba? Superiority kasi, ang superiority complex as far as I understand in modern terminologies ay yung need natin to dominate the stage. Tapos yung inferiority naman ay yung submissive lang, tama? 'Di ba? That's how modern terminologies being defined. Ayan, like inferior ka, inferiority complex mo yan eh, ganyan. Feeling mo submissive ka, ayaw mong gumalaw kasi meron kang inferiority complex. Ganun siya. In modern, ganun siya. But in Adler, it is the unhealthy need to dominate or upstage. No? It is the unhealthy need to dominate or upstage others as a way of compensating for feelings of deficiency. Tapos, meron pa dito kay Alfred Adler din, isa rin sa mga pinaka-interesting na contributions niya. Sa mga sikat na movies like Four Sisters and a Wedding, nandun din siya sa Seven Sundays, even sa most recent movie ni Joshua Garcia, yung Meet, Greet, and Buy. Diba? Ito yung birth order. Okay? Yan. We're talking about the birth order. Napansin kasi ni Adler na may consistent psychological differences in personality sa firstborn, middleborn, and lastborn individuals. No? Merong reason kung bakit ganito yung ugali ng panganay, ng middle child, or ng second child, or ng bunso, ng lastborn, sorry, no? Una, we have the firstborn, panganay. Sino yung mga panganay? Sino yung mga panganay dito? Sa mga panganay dito, tayo raw, we tend to have strong feelings. No? Strong feelings of superiority and power. Meron tayong ganun. Nurturing, pero sometimes critical and need to be right. Bakit? Kasi for a period of time, sabi ni Adler, for a period of time, tayo lang yung anak eh. Wala naman tayong kahati sa atensyon. Wala naman tayong kahati sa power. Pag sinabi natin, gusto ko to, bibigay naman nila yun eh. Kasi tayo pa lang noon, wala pang ibang tao. 'Di ba? Yung attention, lahat sa atin, focused. Ganyan. Tapos, biglang may dumating na kapatid. Parang, alam mo yun, merong feeling of dethronement na, ay, may kapalit na ako. Ganyan. Kaya nagde-develop sila ng need para mapanatili yung position nila. And mostly, those mga panganay, sila yung mga nagsa-strive to be academically intelligent, to be independent, para may power pa rin sila, to be, alam mo yun, they want to prove something to their parents para alam nila na may power ako, na hindi ako kayang palitan niyang pangalawa or ng middle child or ng kasunod sa akin. Ganun siya. Okay? That's what firstborn is, no? Now, okay? So now, skip na natin yung middle child kasi di naman sila importante. Sa bunso na tayo. Joke lang. Joke lang. Sino ang middle child dito? Sorry. Nagagalit agad. Okay. Huwag magalit. Pasensya na. Sorry na. So, sabi, natatawa ako. Anyway, so yun. Sabi, ang middle child daw, okay, so yung middle child daw, motivated and cooperative, pero can become overly competitive. Cooperative sila, nakikipag-cooperate naman sila in decision making, ganyan, pero they can become overly competitive, no? They're also called second child. It's either second child, sa tatlo kasi, pag tatlo kayo magkakapatid, the middle child is yung pangalawa. Kapag apat kayo magkakapatid, madalas ang tinatawag na middle child ay yung pangalawa pa din, no? Laging siya yung hindi napapansin. Kasi nga, kapag may panganay, yung sumunod sa kanya, hindi pinapansin. Kasi nga, nakafocus pa din dun sa panganay kahit na meron ng pangalawa. Ganun siya. Kaya sa Four Sisters and the Wedding, si Bobby,
yung second child doon, siya yung hindi pinapansin. Si Teddy, si Bobby, si Alex, si Gabby, tapos si CJ. Ayun. Kapag naman panganay sa tatay, tapos pangalawa sa nanay, dapat importante ka sa tatay mo kasi panganay ka niya. Unless may panganay pa siya sa iba. So magiging second child ka ng dalawa. 'Di ba? Oh, ganun siya. So, anyway, yun nga. Overly competitive sila, can become overly competitive. Hindi palagi, pero minsan they can, 'di ba? So lagi silang nasa pagitan. Hindi sila yung pinakabata, hindi rin sila yung pinakamatanda. Like palagi silang naghahanap ng sarili nilang space. Kaya madalas out of place sila. Kasi si panganay gumagawa siya ng paraan to keep their place. Si second child naman or mid ay sumusubok na lumayo kasi feel niya wala siya sa kahit alin. Hindi siya yung bunso, hindi siya yung panganay, so wala siyang space. Kahit na mag-strive ako for power, kahit mag-strive ako para mapansin, hindi ako papansinin yan kasi may panganay pa. And nagsa-strive yung panganay. Ganon siya. Kaya mas lumalayo na lang sila. Madalas yung middle child, sila yung mga hindi napapansin kasi they do something, no? Na para hindi rin sila mapansin. Pag anak sa labas, hindi ako sure. Kaya madalas din ang sinasabi nila, yung black sheep daw yung middle child. Siguro kasi yun lang yung way, no? Yun lang yung way para mapansin sila, 'di ba? And lastly is the last born or yung bunso natin. Sila realistically ambitious, no? Sino yung mga bunso dito? May mga bunso pa ba dito? Wala. Wala nang bunso dito. Okay. Panganay at middle child lang. Okay. So realistically ambitious sila pero can be pampered and dependent, no? Kapag nasobrahan sa pagpapamper, pag nasobrahan sa pag-spoil, nagiging spoiled, no? Ang lahat ay laging nag-aalaga sa kanila, no? Pero this can also mean they don't develop independence as quickly. Siyempre, since sila nga yung inaalagaan, madalas mas strict or mas maluwag sa kanila. So, kung ano yung whichever did not work sa panganay at sa middle child, sa kanya babaguhin, no? Kaya madalas either napapako sa bahay or madalas nasa labas ng bahay, 'di ba? Nasa extremes siya. Either mas makulit sa panganay at sa pangalawa or mas mabait sa panganay at sa pangalawa. Ganun siya. Lagi siyang laging pinapagalitan o laging pinupuri. Ganun, 'di ba? Oo, madalas ang guinea pig ng family ay ang panganay. Pero kasi perfect naman yung pagiging guinea pig ng panganay. Sa second child, kung hindi gumana sa panganay yung ganito, itatry ko sa second child. Pag hindi pa rin gumana, itatry ko ulit ng bago sa bunso. Kaya madalas ang soft na pagdating sa bunso. Lalo sa generation ngayon, sobrang soft na nila sa bunso. Kasi parang iniisip nila, yung way kasi na pagpapalaki sa panganay at sa pangalawa, madalas traditional, madalas strict si palo, ganyan. And yung bunso naman, in modern, no? Kasi parang napansin nila na nagre-rebelde yung mga bata kapag pinapalo ko. Pag pinapalo natin, edi lalambutan ko nga sa bunso para hindi na siya magrebelde, di ko maranasan to. And ang result, nagiging pampered, overly pampered, nagiging spoiled. Sila naman yung pinapagilitan, sila yung sinasagot-sagot, sila yung hindi ginagalang, di ba? So, yun yung idea. So lastly, no? Lastly, the only child. Sa mga only child, syempre meron kang space for sure. Sila yung socially mature, pero sometimes naglalak ng social interest. Meron silang exaggerated feelings of superiority. Walang sibling para i-level down kasi yung ego nila, 'di ba? Kaya ang hirap nilang i-tame, ang hirap nilang suyuin. Ang hirap nilang amuhin, ganyan. Ang hirap nila, basta sobrang hirap nilang paamuhin. Same sila ng bunso na nasa extremes, pero ito kasi madalas ego problematic. Meron siyang trait ng bunso tsaka ng panganay at the same time. Yun yung idea ni Adler. Anyway, let's proceed. Ano pa yan? Psychoanalytic pa yan ha. Under pa siya ng psychoanalytic. The third one in psychoanalysis is we have Carl Jung. Okay? Carl Jung. Si Carl Jung, isa to sa pinaka-fascinating na theorist sa psychology. Kasi in a way, para siyang naniniwala sa resurrection. Like naniniwala siya sa past life. Kasi si Carl Jung, naniniwala siya na may dalawang uri ng unconscious.
Okay, unconscious pa din, Freud pa din. Pero naniniwala siya na may dalawang uri yung unconscious. Una is the personal unconscious. Ito yung similar to Freud's unconscious. Lahat ng personal experienced repressed thoughts, feelings at motives mo, basically same lang talaga sila, yung personal unconscious. However, yung pinaka-unique sa kanya ay ang collective unconscious, no? Sa collective unconscious, ito ay hindi personal, syempre collective nga, ito yung parang shared by the entire species. Like, ito yung accumulated experience ng mga ancestors natin. Knowledge about life, death, God, mother, water, survival, ganyan. Bakit to naisip ni Jung? Na-observe niya kasi, nalaman niya kasi na merong some kind of collective unconscious that would explain the many instances in which yung dreams natin, yung religion, yung legend and yung myth na meron tayo ay nag-share ng same na content, even though yung mga tao na nag-create nun ay never even directly or indirectly communicated with one another, 'di ba? Yung nagsi-share sila ng same content even though hindi nakapag-usap yung dalawang ancestors, 'di ba? Hindi sila nag-usap kung ano to, they live differently, they die differently, but for some reason, tayo naiisip natin na culture pa din natin siya kahit na hindi ituro sa atin, right? Paano 'yon? Paano may magkaparehong symbolism ang mga taong hindi magkakilala? That's collective unconscious. At yung collective unconscious ay made up ng archetypes or archetypes or archetypes. Hindi ko alam paano basahin, basta ganun siya. Ito siya. Yan. Okay? So it's archetypes, no? It's the ancient universal images na nagmumula sa common ancestral experiences natin. Actually, tulad siya kay Freud, maraming kind ng archetypes. Pero pag-usapan lang natin yung major, no? Yung major nila. Para meron kayong pag-usapan saan? Sa TOP. Para meron pang time, no, para kay Carl Jung. Anyway, una is yung shadow. Ito yung dark, morally objectionable part ng sarili natin. Sabi, lahat daw tayo may dark impulses. Pero most of the time, nilalagay natin ito sa mga kaaway at tinatanggihan na may ganun din tayo. Like maraming example nito sa mga palabas, pelikula, libro, mga teleserye, ganyan. Kunwari si Darth Vader ng Star Wars, 'di ba? Personification siya ng shadow figure. Yung villain sa kanya, nakikita natin yung darkness na ayaw nating aminin sa sarili natin. Yun nga, parang ito yung mga taong palaging nagko-complain sa kapwa niya na ang damot niya talaga, ganun. Possible na siya rin ay selfish at hindi niya rin tinatanggap yung sarili niya, di ba? Ganun siya. That's your shadow. Okay? Next is the anima. Ito yung feminine side ng male personality. And syempre, di naman papatalo, merong animus, which is yung male part ng female personality. Para kasi para kay Carl Jung, lahat tayo may karakteristik ng parehong gender. Lahat tayo may feminine, lahat tayo may masculine side. Pero karamihan sa atin, nire-repress yung side na yun, yung side na hindi para sa atin according sa gender norms, no? Kaya pansinin niyo, merong mga lalaking pumipilantek, may mga lalaking pumipitik, may mga lalaking malalambot, pero alam mong straight sila. Kinasal nga sila eh. Ganon, 'di ba? Na parang ay, feeling ko bading to, mukhang paminta, ganon. Pero they're just feminine and so much na sobrang comfortable nila with their masculinity na okay lang sa kanila maging feminine, which is good, 'di ba? Kasi at least alam niya, hindi niya na-repress yung side na hindi para sa kanya according sa gender norms. Kasi he can be like that, 'di ba? If he wants to. 'Yun. So kaya ang full personality development ay need ng pag-acknowledge ng both sides. So sa ngayon, mas tinatanggap na 'to, 'di ba? Mas marami na tayong nakikita, mas open na yung newer generation. Men who are in touch with their emotional side, women who are assertive and direct. Ito yung vision ni Jung. Yan. Basically, mabubuhay at gustong mabuhay ni Carl Jung sa generation natin. Kasi dito niya mapapatunayan yung anima at animus niya. Okay? Last for psychoanalysis, we have this girl. And one of the most influential person sa psychoanalytic
is si Karen Horney. Horney po ang pagkakabasa dyan ha, hindi horny. Yung kanyang focus ay social and cultural forces behind neurosis and neurotic personality. Hindi lang yung sex at aggression tulad ni Freud. Siya ang pinakaunang may major contribution na babae sa psychoanalytics. Okay? Bali, ang tawag sa approach niya ay psychoanalytic social theory. Yon. Pero under pa rin siya kasi ng psychoanalysis, right? Para kay Horney, ang neurosis ay nagsisimula sa dalawang emotions. Una is the basic hostility or yung anger or rage na nagmumula sa childhood natin. Specifically, yung takot na ma-neglect or ma-reject ng magulang, 'di ba? Pero dahil ang galit sa magulang ay sobrang threatening, kahit para sa isang bata, nire-repress natin yun at nagiging basic anxiety. Basic hostility and basic anxiety. Basic anxiety kasi is a feeling of being isolated and helpless in a world conceived as potentially hostile or hostile. Hostile, 'di ba? Para kasing nararamdaman mong mag-isa ka sa mundo na parang lahat kaaway mo, ganon. Hindi lahat ng basic anxiety ay nagbibigay ng neurosis. Pwede itong maging normal behaviors din, pero sa iilang tao kasi nagdudulot ito ng neurotic patterns, 'di ba? Sabi ni Horney, all people defend themselves against basic anxiety by developing either normal or neurotic defenses. At kapag naging compulsive ang needs ng isang tao, tapos hindi siya makalipat from one need to another, kahit anong situation, then that person has neurotic defenses. 'Di ba? If, however, the person can move between needs when appropriate, then that person is normal. 'Di ba? Meron siyang normal defenses. So, para protektahan ang sarili mo mula sa anxiety, ang tao ay nagde-develop ng patterns which we call neurotic trends. And merong tatlong neurotic trends. Una is the moving towards others, no? Ito yung compliant personality, laging kailangan ng iba, nagbebelittle ng sarili, like gusto lahat maawa sa kanya. Nire-repress yung galit at hostility. Okay lang kahit hindi okay. Ganon. Ganun siya palagi. Yung tipong hindi makapagsabi ng hindi makapag-no, kahit mahal na yung gasolina, susunduin ka pa din yan kapag nagsabi kang pasundo ako. Ganon. Like, kahit ang mahal-mahal ng oras niya, kahit sobrang busy niya, iiwan niya yung ginagawa niya para sa'yo. Those are moving towards others, no? Gusto niyang magustuhan siya ng lahat-lahat ng tao. Typically, masatatawag natin tong mga people pleaser. Kailangan niya kasi palagi ng approval. Now, we have moving against others. Ito naman, yung aggressive personality. Laging nagpa-promote ng sarili. Competitive sa halos lahat, prone sa hostility at anger, merong chest beating, alam niyo yun, yung sa mga gorilla, yung gumaganon. Like parang feeling niya laging kailangang panalo siya. Ganun. Mas magaling, yung lagi niya sinasabi, mas magaling ako kaysa sa inyo, patutunayan ko yun. Ganun siya palagi. Ito yung mga boss nyo. Ito yung mga leader or yung mga boss nyo na kailangan laging tama. Kailangan laging tama kahit mali naman talaga siya. Yung kaklase mo na every discussion, kailangan manalo. Anyway, moving away from others, ito yung detached personality, no? Emotionally unavailable palagi. Like, wala akong pakialam. Ito yung mga yung mga niromanticize ng mga tao na mga nonchalant, yan. Ayaw ng committed relationships. Kapag may nagtangkang lumapit, nagsasara, ganyan. Like, mas okay akong mag-isa, hindi ko kailangan ng kahit na sino. Ganun yung prinsipyo niya sa buhay. Ito yung tipo na kapag may nagmamahal sa kanya at nagbubukas ng feelings, biglang nagiging cold. Ganun. Tapos distant, 'di ba? Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil masyadong nakakatakot yung may maramdaman. Kasi parang ayaw niya kasi nung feeling na naiiwan, so inuunahan na niya, no? Ang key ni Horney is the flexibility. Yung pagkakaiba ng neurotic at normal ay hindi kung ano or kung anong defenses yung ginagamit niya, kung alin sa tatlo. Hindi yun yung idea niya, kundi kung gaano ka ka-flexible sa paggamit nun. Kapag normal, pwede kang lumipat sa iba't ibang approach depende sa situation. May times na kailangan mong lumipat, like kumapit sa iba,
May times na kailangan mong mag-isa, kailangan maging assertive ka, 'di ba? Kailangan mo mag-step back, gano'n. Gano'n yung normal, defixated. So whichever you pick doesn't equate you as neurotic as long as kaya mong lumipat, 'di ba? Depende sa situation. Yung neurotic kasi stuck sa iisang pattern. Lagi kang compliant kahit hindi tama, lagi kang aggressive kahit hindi kailangan, lagi kang detached kahit nag-aalok ng connection yung iba, and that is toxic. Okay? Alright. So, then we have the neuropsychoanalysis. Balikan natin si Freud. Isa sa pinakamalaking criticisms kasi sa kanya ay hindi yung paggamit niya ng cocaine. Hindi yung ang pinakamalaking criticism sa kanya ay hindi yung idea na ginamit niya yung cocaine pang cure ng depression, kundi yung psychoanalytic niya daw or yung psychoanalysis niya daw ay walang scientific basis. And ngayon, merong neuropsychoanalysis, 'di ba? Nasabi ko na kanina na kung ano 'to, pero laliman natin. Again, ano lang 'to, combination ng Freudian insights with actual neuroscience and brain imaging. And natuklasan nila na maraming Freudian assumptions ang may scientific support. So ito yung core, no? Ito yung core ng neuropsychoanalysis. Una is the influence of early childhood experience on later personality development. Pangalawa, unconscious motivation. Pangatlo, repression ng defense mechanisms. Tas the pleasure principle, primitive drives, dreams as wish fulfillment, and thinking and perception being guided by unconscious motives and emotions. These 7 ay napatunayan na with science. Merong scientific support. Hindi na lang siya basta theory, no? And yung pinaka-interesting na study na nagpatunay sa 7 na to ay yung sinabi, yung mga tao kasi they tend to ignore contradictions ng kanilang paboritong candidate. Pero makikita agad nila yung contradictions ng kalaban, 'di ba? Consistent ito sa Freudian repression. Ang isip ay nagmo-motivate ng reasoning depende sa sariling desires at fears, hindi sa objective facts. Like for example, let's be political, no, kasi everything is political naman. When 2022 presidential race, nung time na yon, yung mga campaign ni Lenny sa mga apologists and DDS that time, laging nababanggit na lutang siya makipag-usap, ganyan. Kasi parang paulit-ulit yung sinasabi niya, 'di ba? Parang paulit-ulit yung words, but hindi napapansin ng mga tao na si Manny Pacquiao was like that too, 'di ba? He wasn't able to communicate himself as well. Bongbong even stutters, 'di ba? Sa mga interview niya, nagsa-stutter siya. Hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi niya minsan kahit Tagalog eh. Ganun. Lacson lang yung matino magsalita that time kasi he was a senator, 'di ba? He was good at least as a senator, right? Pero since si Lenny, yung major na kalaban ng mga DDS at apologists that time, then siya yung napapansin. But they tend to overlook yung kay Bongbong. 'Di ba? Additionally, laging nakakalimutan ng mga apologists and DDS that time na Lenny have receipts, a more competent leader than anyone else sa presidential race. She even got zero corruption audit sa COA, 'di ba? Pero what happened? Overlooked kasi kalaban siya. So sorry, if political, because neuropsychoanalysis is political and Lenny was the better, if not the best option for 2022 election. Ganun. But, well, BBM won. So, anyway, sa brain imaging, ang motivated reasoning, ang pag-iisip na influenced ng emotions at desires ay gumagamit ng ibang brain regions compared sa neutral reasoning. Freud was onto something kahit hindi niya pa napatunayan, kahit wala pang science na nagpapatunay that time. He was cooking something, no? He was cooking, and good thing they let him. Yan. So, sa lahat ng binanggit kong names, Freud, Adler, Jung, at Horney, they are all psychoanalytic theorists with different perspectives lang. Magulo at lahat sila medyo madilim ang tingin nila sa tao. Repressed desires, inferiority, anxiety, basic hostility, di ba? So, ngayon, pahinga tayo sa kadiliman, and yung susunod na mga perspective natin ay medyo light na at hindi na basta understanding. Meron ng manipulation, may traits, and meron nativism. Bibilisan na natin to as fast as I can, pero as detailed as I can as well kasi nag-overtime na tayo. So, unahin natin ang humanistic. So, ang humanistic approach ay tinatawag din na humanistic positive psychological theory.
This is about human nature. Ang core belief ay ang tao raw ay naturally interested na ma-realize ang kanilang full potential. Hindi tayo born to be broken, hindi tayo driven purely by dark, repressed desires. Ito yung naging battle cry ng mga humanists laban kay Freud that time. Sabi ni Abraham Maslow, Freud supplied us with the sick half of psychology and we must now fill it with the healthy half. Ibig sabihin, si Freud ay pinag-aralan niya yung mga taong may problema, trauma at neurosis, valid yun. Pero hindi yun ang buong kwento ng tao. Tinatanong ng humanistic side is, ano yung itsura ng healthy na person, ng well person, ng thriving person, 'di ba? Yun yung point ng humanism, and yung term na humanism ay hindi na gaano ginagamit ngayon. Major reason ay hindi nag-conduct ng empirical research ang karamihan sa mga humanists. Pinagkatiwalaan nila yung observation, intuition at clinical practices. Pero sa late 1990s, nag-rebrand ito bilang positive psychology, kaya siya humanistic positive psychological theory. Bali, same ideas, pero ngayon may research na, may data, may studies. And yung dalawang major thinkers sa positive psychology movement ay si Abraham Maslow and si Carl Rogers. Let's talk about Abraham Maslow real quick. Maslow is someone for the hierarchy of needs, right? Yan. Yan, ito siya. Kanya yan. That's the hierarchy of needs. Yung pyramid na may psychological needs sa ibaba, tapos safety, love and belonging, esteem, at sa tuktok yung self-actualization, 'di ba? Ngayon, focus tayo na lang sa tuktok, the self-actualization, kasi doon nakatira yung personality discussion ni Maslow. Self-actualization ay ang inherent na drive ng tao na ma-realize yung kanilang full potential, ang maging pinaka-ikaw na version ng ikaw, your best version of yourself. Pero may catch kasi. Very few people actually reach this level. Bakit? Parang, kasi according to him, very few ang fully human. Yung mga taong talagang namumuhay ng buo, yung naaabot yung kanilang buong potential. Parang kunwari sa JYP training, sinong nakakaalam ng JYP or masyado na akong matanda for that? Alam nyo pa naman. Okay, alam nyo pa naman. So sa mga JYP trainee system, 'di ba? Sa JYP trainee system, maraming nag-audition. Sobrang daming nag-audition, pero ilan lang yung nag-debut. At mas konti pa yung naging superstar, right? Self-actualization is that superstar level, no? Yung pinakamahirap gawin. This was because Maslow studied the historical figures na sa tingin niya ay self-actualizing. Kasama sila Abraham Lincoln, si Albert Einstein, si Eleanor, si Roosevelt. Like in-identify niya ang 15 characteristics, pero since again nasa introduction to psychology pa lang tayo, and TOP ang magdi-discuss natin dito, pag-uusapan lang natin ang 5. Okay? Una is the spontaneity, simplicity, naturalness, no? Wala silang kunwa-kunwari. Ang self-actualizing people ay childlike sa kanyang pagiging spontaneous at straightforward. Hindi sila nagpe-pretend na iba sila sa totoong sila. Kunwari, alam nyo yung tipo ng tao na kapag tinanong mong kumain ka na, ang sagot sa'yo, hindi pa, at gutom na ako. Yung walang arte, yung sinasabing ganun talaga, like gutom na ako hindi pa ako kumakain, hindi pa talaga. Those are a trait of a self-actualizing people, no? That's it. That's a self-actualizing response. Hindi yung, ay, okay lang naman, okay lang ako, ikaw kumain ka na. Walang ganun. Kapag gutom ka na, di ba? Contrast ito sa karamihan sa atin na constantly nag-filter ng sinasabi natin para sa social approval. Kung ano yung gusto nilang marinig, ganun, yun yung sasabihin ko, right? And self-actualizing people, hindi nila kailangan ng approval ng iba. They do what they want to do. And madalas, they're being seen as problematic, no? Second is the problem-centered. Kasi meron silang calling, no? They have a calling, may calling sila. Ang tao ay nakakaranas ng tinatawag ni Maslow na peak experience. Yung mga sandali na profound personal meaning na nagbago ng buhay nila. Parang may nagsabi sa kanila, like may bumulong sa kanila na ito, para sa'yo to.
Ito ang dahilan kung bakit ka nandito, ganyan. Kaya meron tayong mga nakikita na sobrang barumbado niya, sobrang basag ulo siya, sobrang, basta sobrang kulit niya nung bata siya, ang dami niyang naperwisyo sa buong buhay niya na hindi mo maiisip na magpapari pala siya. Tas biglang naging pari na lang. Yun, because naging calling niya yon. Nagkaroon siguro ng profound personal meaning yung buhay niya. Nagkaroon ng isang peak experience na nagpa-realize sa kanya na ay gusto ko magpare. Gusto ko makatulong sa ganto. At pagtapos ng peak experience na yon, doon na nila ibubuhos yung buhay nila. May mga calling, no? Example si Greta Thunberg, sorry. Sinong nakakilala kay Greta? Yung climate activist, right? Hindi lang hobby yun. Hindi niya hobby yun. Kasi bata niya pa eh. Calling yun. Yung pakiramdam na ito yung dapat kong gawin, na makikipag-away ako sa UN para lang dito, di ba? O kaya yung mga teacher na nagsasabi na ito gusto kong gawin habang buhay. Hindi dahil mataas yung sahod, kundi dahil may malalim na meaning para sa kanya yung pagtuturo. Right? Not me, no? Hindi ako. Gusto ko siyang gawin pero hindi habang buhay. Masaya akong ginagawa siya pero hindi ko siya habang buhay gagawin. Ayoko nun. Number 3, creativity. Hindi art, kundi everyday problem solving. Yung creativity na to, dito importante ang paglilinaw ni Maslow na ang creativity niya ay hindi specialized creativity. Hindi siya nagsasabing lahat ng self-actualizing people ay artists or scientists, no? Ang tinutukoy niya ay self-actualizing creativity, yung kakayahan ng isang tao na mag-solve ng everyday problems ng may originality at novelty, 'di ba? Example, yung nanay nyo, yung parents nyo na walang budget, nagsasabing walang budget, pero nakakagawa ng ulam na galing sa kung ano lang yung nasa ref. 'Di ba? That's creativity. Hindi siya painter, pero creative siya sa paraan ng pag-solve ng problem. Nakaisip pa din siya ng paraan. O kaya yung student na nagsa-study kahit walang internet sa bahay. Like, nag-iisip ng paraan, pumunta sa kapitbahay, sa tapat ng kapitbahay na may wifi, ganyan. Like, nakapag-submit pa rin on time. Practical, no? Everyday creativity. That's how you see it. Fourth is a deep interpersonal relations. Self-actualizing people ay hindi maraming close friends. Konti nun, hindi sila yung tipong may 50 people na best friends group chat or hindi sila yung merong 5,000 friends sa Facebook, no? Iilan lang yung relationships nila pero profound, mayabong, malalim. Isa or dalawang tao lang yung nakakausap niya in a normal basis, pero yung uri ng relationship na meron sila, alam mong may pinakamalalim na iniisip ng isa't isa. Like walang kailangan mag-filter. Hindi kailangan mag-filter na sasabihin, walang kailangang magkunwari, no? 'Yon. 'Yun yung pakiramdam na may isang tao kang pwedeng kausap ng kahit anong oras, kahit anong topic at comfortable kayo sa silence. That's the kind of relationship Maslow is talking about. Not necessarily relationship sa jowa or whatnot. Minsan friends lang, di ba? Resistance to enculturation, which is the fifth one, the last one, hindi sila dinedictate ng lipunan. No? Ang self-actualizing people madalas tinatawag na weird, kakaiba, di ba? Kasi hindi sila madaling ma-influence ng ideas at attitudes ng iba. Hindi sila naghahanap ng external validation para malaman kung ano ang dapat nilang isipin or gawin. Example nito, yung taong up until now hindi nagti-TikTok. Kahit lahat na tayo nagti-TikTok, hindi nagbabago yung liking or yung opinion niya para ma-impress yung group or yung society. Yung gusto nila, like yung gusto niya, gusto niya. Kung hindi, edi hindi. Yung mga taong ayaw pa rin sa matcha kahit kasi ayaw niya talaga. Ganon. Meron akong friend, wala, hanggang ngayon wala siyang TikTok. May Instagram siya pero wala siyang post, no? Pero yun, may mga ganun tao na pag ayaw ko, ayaw ko. Yan. Ito yung contrast sa karamihan sa atin na medyo kahit konti man lang nag-a-adjust ng personality depende sa kung sino yung kasama natin. Walang judgment normal kasi yun. Normal mag-adjust, no? Pero yun yung pinagkaiba ng self-actualizing people from the normal people. 'Di ba? Ano parang inaano naman niya, kino-contradict niya yung psychoanalysis kasi sinasabi ng psychoanalysis kapag lumayo ka sa norms, hindi ka normal, 'di ba? Pero dito sinasabi na ito hindi normal pero characteristic to ng isang self-actualizing people, someone na naabot yung fully human form, right? Now, we'll have Carl Rogers. Carl Rogers, isa siyang psychotherapist at isa sa pinaka-influential figure sa humanistic psychology. Ang core belief ni Rogers ay naturally striving toward growth and fulfillment.
no? Pero may condition siya. Parang ano to, parang Alfred Adler, pero may condition. Para mangyari daw yun, kailangan meron siyang unconditional positive regard. Tsara na yun. Ito yung kakayahang i-respect at i-appreciate ang isang tao regardless ng behavior niya. Parang simple lang pakinggan, di ba? Ganun lang naman kasi siya. Pero mahirap siya kasi in practice. Kasi ibig sabihin nito, sa practice kahit gumawa ang tao ng bagay na labag sa values niya, kahit nagsinungaling siya, nasaktan siya, nakasakit siya, nakasaksak siya, nakapatay siya, gumawa siya ng mali, kailangan mahalin mo pa rin siya bilang tao. Yun yung kailangan niya, unconditional positive regard. Hindi mo pinagtatanggol yung ginawa nila, pero hindi mo tinatanggal yung pagpapahalaga mo sa kanila bilang tao. 'Di ba? Hindi mo kinukumbinse na mag-cheat siya, pero kaibigan mo pa din siya. Kasi kaibigan mo siya eh. That's unconditional positive regard. Yung key idea dito ay ihiwalay yung tao sa kanyang behavior. Gets nyo? Alam ko gets nyo kasi marami sa mga sikat na artists ngayon, na mga music artists ngayon, mga band ngayon, problematic. 'Di ba? Kunwari, si Skastakli, sobrang ganda talaga ng mga sulat niya. Magaling siya magsulat, magaling siya kumanta, maganda boses niya, 'di ba? Separate the art from the artist. Oo, that's correct. Yun yung idea ni Carl Rogers. I-separate mo yung tao sa behavior niya. Ganon. Sa parents, ganon eh. Yung parents ang pinakamagandang example ng unconditional positive regard. Magsinungaling ka, masaktan mo, kupitan mo, pag nakawan mo yung magulang mo, hindi yan magagalit sa'yo. I mean, magagalit yun for sure. Pero bilang magulang, magiging valid yun. Parang magre-react sila, magagalit sila, pero sasabihin lang sa'yo, mahal kita pero mali yung ginawa mo. At kailangan nating pag-usapan yun. Ganun lang. Ganun yung unconditional positive regard. Mahal ka pa din ng taong yun. Kapag wala kasing ganun, syempre yung sagot sa'yo, nakakahiya ka. Hindi kita anak. Wala akong anak na ganyan. Wala akong anak na bakla. Ganun. Yun yung pinagkaiba or yung pagkakaiba ng conditional at unconditional positive regard, no? Kung conditional lang yung pagmamahal, ibig sabihin mahal kita kung ganito ka. May condition, no? Mahal kita kung ganyan ka. Then yung tao ay natututo na mag-suppress ng tunay nilang sarili para magstay dun sa approval. Sounds familiar? Familiar yung idea? Oo, syempre. Marami kasi sa atin yung lumaki sa conditional love. At ngayon, lagi tayong nagtatago ng totoo nating feelings para hindi mawala yung approval ng iba. 'Di ba? Yung unconditional naman, hindi naman sa konti lang, pero hindi rin sila madami kasi. Mas madami ang lumaki sa conditional regard. Ganon, lalim no. Oh. Yun yung idea ni Rogers. Malalim. Pero meron pa. Para rin kasi kay Rogers, lahat tayo ay may dalawang version ng sarili. Meron tayong real self. Ito yung kung sino talaga tayo ngayon. Yun yung tunay mong thoughts, tunay mong feelings, tunay mong behavior. Yan. Ito yung yun yung ikaw ngayon sa sarili mo, 'di ba? And yung ideal self naman is kung sino ang gusto mong maging. Yung version ng sarili mo na pinakamaganda sa imagination mo. Tapos may tinatawag din siyang psychological adjustment. Ito yung congruence, yung pagkakatugma ng real self at ideal self mo. Kung malapit yung real self mo sa ideal self mo, psychologically adjusted ka. May inner peace, kumbaga. Ganon. Comfortable ka sa sarili mo. Kung magkalayo yung dalawa, well, there's a problem or at least a problem is coming. 'Di ba? Diyan yung pakiramdam na may anxiety, may self-doubt, may existential crisis, feeling of inadequacy, 'di ba? Parang feeling mo kulang ka. Kunwari, real self mo, as of the moment, madalas tamad ka. Ayaw mong pumasok, tapos hindi natatapos lahat ng plans mo, di mo na susunod, 'di ba? Hindi ka kumakain sa tamang oras. Tapos si ideal self mo, gusto maging disciplined, organized, physically fit ka, 'di ba? Ang result niyan, mahirap. Kasi may malaking gap. Ibig sabihin, laging may feeling na parang hindi ka enough, parang kulang sa efforts, parang hindi para sa iyo 'to. Tapos hahanap ka ng bagong goal, 'di ba? So problem siya kasi walang specific na gustong abutin. Very much ang goal ay hindi palaging i-achieve ang ideal self agad. Ang goal ay tuloy-tuloy na progress ng paglipat ng real self papunta sa ideal self. Tapos sa process, kailangan natatanggap yung sarili habang nagbabago siya. No? Hindi kailangan na super achieved, like perfectly naaabot.
yung ideal self, but at least hindi ka opposite nun. Kailangan hindi ka sobrang opposite ng ganun. Gets po ang real self versus ideal self at ang psychological adjustment? Okay. Yan. So, 'di ba, humanistic 'to, si Carl Rogers. Nung mga late 1990s, nag-evolve ang humanism to positive psychology. Pioneer nila si Martin Seligman at si Mihaly, yung hindi ko mabanggit na apelyido last time. Siya 'yon. Si Martin Seligman buhay pa. Si Mihaly tapos na, no? Patay na siya. Nung 2021 lang yata o 2022. Basta 'yon. Kasi 1990 lang to bago to. Medyo mahirap banggitin yung apelyido nila, but here they are. Okay? Ito si Martin Seligman. Siya naman si Mihaly Csikszentmihalyi. Bali same idea, no? Focused pa rin sa the good in humans, yung maganda sa isang tao, like hope, optimism, wisdom, creativity, spirituality, happiness. Pero yung pinagkaiba sa kanila, ang positive psychology, may research na parang neuropsychoanalysis sa psychoanalysis, di ba? Sa positive psychology, hindi lang clinical observation at speculation. May research na. So, may patunay. Yung positive psychology ngayon ay isa sa pinaka-active na research areas sa psychology at ito yung main influencer ng corporate culture, education, therapy, at kahit yung mga personal development industry. Lahat ng motivational content na nakikita mo sa social media, marami sa kanila ay rooted in positive psychology, no? Si Mihaly, Mihaly, siya yung sa flow, naalala nyo? Yung flow state. Yan, siya yung nag-describe ng idea of being in the zone and or flow state, di ba? Sabi niya, flow is when challenge matches skill sa motivation, right? Right? Remember? Okay. So, let's proceed na, okay, kaya pa ba? Kaya pa? Meron pa tayong tatlo. Mabilis lang to, pero tatlo to. 1, 2, 3. Okay, okay, sige. Tapusin natin, mabilis lang to. Super bilis lang ito kasi mas maikli sila compared sa psychoanalysis. Okay. So, next natin ay ang social cognitive learning theories. Personality traits produce consistent behavior over time and across situations. Ang pioneer nito ay si Walter Mischel. At before, ang tawag dito ay social cognitive learning perspective. Very much, we have learned na ang personality ay consistent, di ba? Over time at across situations, right? Nabanggit na kanina. So si Mischel or si Walter ang nagsabi na, oo, consistent over time, pero hindi necessarily consistent across all situations. Yun yung point niya. So yung mga nagsasabi niyan kanina, baka ito yung theory na para sa inyo. Kasi ang argument ni Walter, hindi pathological ang magbago ng behavior kapag bago yung situation. In fact, pathological ang hindi magbago. Isa sa example niya ay, kunwari, hostile ka bilang tao, tapos may bata. O sabihin natin ako, hostile ako. May bata lumapit sa akin, tapos sinapak lang ako for no apparent reason. Kung sabihin natin publicly, di ba? Siyempre magagalit ako. Pero okay lang, bata di ba? Okay lang, sige. Nakakainis, pero okay lang, bata yan Pero kapag matanda na, 30 years old, driver, sinapak ako for no apparent reason, ibang kwento na yon. Magagalit ako. Baka may confrontation pang mangyari, di ba? See, dalawang magkaibang situation, dalawang magkaibang reaction. Hindi ito ibig sabihin, hindi ako hostile or aggressive, no? Aggressive pa rin ako. Pero ang intensity ng hostility ay nag-iiba depende sa situation. Gets? Isipin nyo, may dalawang tao. May dalawang tao. Kunwari si Carlo. Si Carlo, aggressive siya. Mga 6 out of 9 situations, aggressive siya. Diba? Minsan, sobrang aggressive, minsan hindi. Nagbavari. Si Lance, no? Yung pangalawa, si Lance, mas consistent sa lahat ng 9 situations. Hindi kasing aggressive ni Carlo sa extreme moments, pero mas stable ang level ng hostility niya. So, sino mas aggressive na tao sa kanilang dalawa? Diba? Kung before social cognitive learning perspective, sasabihin natin na si Carlo yung aggressive, yung pinaka-aggressive. Pero sabi ni Walter Mischel, more complex kaysa doon ang explanation. Ang behavior daw ay products ng interaction ng tao at ng situation.
Example pa, may kaklase kayo per se na parang walang pakialam sa class, sa lecture, pero pag may group exercise or activity, biglang nag-engage at nagko-contribute. Different situation, different behavior, hindi siya walang pakialam sa lahat, depende sa context at situation. 'Di ba? So, next time, before tayo mag-judge ng ibang tao, based sa isang situation, isipin natin si Walter Mischel na merong depth inside that personality. Gets? Okay? Gets ba? Okay. O, dalawa na lang. We have now that trait theories. Let's talk about Gordon Allport. Gordon, ang kanya ay ang trait theories, no? Sabi niya, if a word exists for a trait, it must be important. So anong ginawa niya? Binuksan niya yung English dictionary at binasa niya ito page by page. As in, binasa niya lahat yon. Page by page, word by word, literal na bawat salitang nag-describe sa tao, binilang niya. Then they came up with 18,000 words. No? Dami. Like, 18,000. Pero syempre, may mga problems. May mga words na nagde-describe ng temporary state like sadness, boredom, annoyed, di ba? So may personal evaluations din like wonderful or unhelpful. May mga physical descriptions like tall, heavy, at maraming synonyms tulad ng friendly and nice na halos isang bagay lang. So after ng pag-filter, parang nasa 4,000 plus words pa rin yung natira. Ang final point niya, karamihan sa atin ay kaya i-describe sa 10 or so na central traits lang. Kaya kapag tinanong ka kung paano mo i-describe yung sarili mo, nahihirapan kapag sinabi in one word. Pero kapag sinabing 5 to 10 words, kaya. Kasi karaniwan, 5 to 10 words lang yung lalabas. Normal yon. If mahaba, normal pa din naman. Siguro proud ka lang sa sarili mo, no? And somehow, though I'm not sure, pero Allport opened the idea of ocean, the Big Five, na develop over decades starting noong 1960s lang. Driven by researchers like Crystal and later refined by Goldberg, Costa and McRae. Yan. You have to remember the names kasi sa theories of personality, nandun yan ulit sila. They named, Costa and McRae named the ocean as the Big Five or the 5-factor model. So why ocean? Bakit ocean yung tawag? Kasi O for openness to experience, gaano ka kabukas sa mga bagong idea, experiences, creativity, and abstract thinking. No? Pag mataas yung openness to experience mo, you're curious, adventurous, gusto ng bagong experiences, pwedeng maging artist, philosopher, or yung taong palaging may unconventional ideas. Diba? Kapag low ka naman sa openness, mas prefer mo yung routine, yung conventional. Sila yung mga tao na palaging gustong subukan yung sila yung mga tao ayaw sumubok ng bago. Sila yung may suki na, so ayaw na mag-try ng iba. Ganyan. Yung taong, parang isipin nyo, yung taong ayaw sumubok, o yung gustong sumubok ng bagong restaurant versus yung palaging Jollibee lang. Yun yung spectrum niya. Okay? Now, letter C stands for consciousness. Conscientiousness. Gaano ka ka-organized, disciplined, at goal-oriented. Kapag mataas ka dito, meron kang to-do list, deadlines, yung mga deadline mo, nilarespeto mo, minimit mo siya, may mga planner kang ginagamit, ganyan. Kapag mababa ka dito, gagawin mo siya in anytime you want lang, no? Lagi mong sinasabi, gagawin ko na lang mamaya, o bukas, or next week, or kung kailan na lang ako sipagin. Ganun siya. And interestingly, ang conscientiousness ay isa sa pinaka-consistent na predictors ng career success at good health behaviors. Yung mga taong may mataas na conscientiousness daw ay mas lamang na mag-exercise regularly, kumain ng maayos at mag-follow through sa commitments nila. No? For letter E, it stands for extraversion. Ayan, before pala, pakita ko lang. Hindi pinakita. Ayan, ito si Costa sa taas, tapos si McRae yun nasa baba. Hindi makita sa for some reason. But anyway, yun. Ito, yung extraversion kasi, ito yung kung gaano ka na-energize ng social interaction mo. Okay? Kapag mataas yung extraversion mo, mas energized ka ng ibang tao, no? Gusto mo lively environments, buhay ng party, ganyan. Pag mababa extraversion, then that's introversion, yung tinatawag natin. You are energized ng solitude, no? Overwhelmed sa too much social interaction. And palagi ang misconception ay ang introversion po ay hindi antisocial, okay?
Ang introvert ay pwedeng mag-enjoy ng social situations, pero nauubos ang energy nila pagkatapos at kailangan ng alone time para mag-recharge. Yung taong masaya sa gimmick pero exhausted pag-uwi at kailangan ng 2 days na walang ibang makita, introvert 'yon. Pero yung antisocial po ay disorder ha. Iba 'yon, nakakasakit ng tao 'yon. Now, we have agreeableness. Lastly, hindi pa pala. Agreeableness. Ito gaano ka cooperative, trusting at empathic. No, empathetic, sorry. Kapag mataas ka sa agreeableness mo, mabait ka, nakiki-agree, gusto ng harmony, ganyan. Pag mababa naman dito, normally they're competitive, skeptical, madalas may kaaway or kasagutan. Yan. Pero pansinin nyo, hindi automatic na mas mabuti ang mataas na agreeableness. Minsan, ang mababang agreeableness ay may better negotiation skills at ability to set firm boundaries, right? Yung classmate nyo na hindi makapagsabi ng no sa lahat ng ibibigay sa kanya, mataas yung agreeableness niya. Pero malamang na nag-overstress na rin yun siya, 'di ba? Kasi tatambak gawain niya, right? And minsan kailangan mong babaan yung agreeableness mo. Then last for ocean is the N for neuroticism. Ito gaano ka prone sa negative emotions, anxiety, guilt, sadness, moodiness. Pag mataas yung neuroticism mo, emotionally reactive ka. Laging may worry, stress prone, no? Low neuroticism na pag low neuroticism naman, calm, steady, hindi madaling magalit, 'di ba? So these words ay natutunan natin last period, if not mistaken, yung neuroticism, agreeableness, and openness to experience, diba? Nung P2, nabanggit ko na yan. At ngayon, alam na nating normally distributed siya. No? Karamihan sa atin, nasa gitna lang. Which is dapat, no? Extremes are a bit of a problem. Kapag palagi kang nasa extreme ng lahat ng limang yan, no? Yan. So, alam nyo ba na may interesting study tungkol sa Big Five at ang drug use. Sabi, yung mga drug abusers daw, like yung chronic talaga ha, mataas yung neuroticism, mataas yung openness to experience, and mababa yung conscientiousness. Yung mga occasional drug users naman, high openness, high agreeableness. Ibig sabihin, yung taong mataas yung neuroticism, like yung mga stressed at anxious, at mababa yung conscientiousness, yung mga hindi marunong mag-regulate ng sarili, ay merong risk ng substance abuse. Okay? Hindi ito para mang-judge ng ibang tao ha, yung ocean. Ito ay para sa prevention at intervention. Kung alam mo yung personality profile ng isang tao, mas maiintindihan mo yung vulnerabilities nila. In a way, mas madali yung intervention. Right? So lastly, we'll talk about the evolutionary biological theories. Well, ang question here ay, di ba, ang question ng personality ay bakit ka ganyan? Ang sagot dito sa evolutionary biological ay dahil sa ninuno mo. Yan, evolutionary pala. Sa evolutionary ito 'yon. Ang main person dito ay si David Buss. Yan, siya si David Buss. Ito yung huling perspective at isa sa for me, pinaka-amazing. Kasi ang core idea ng evolutionary perspective, ang personality traits tulad ng physical traits ay nag-evolve daw over long periods of time at may adaptive functions. Bali yung mga traits na nandito sa atin ngayon, nandito sila dahil nakatulong sila sa survival at reproduction ng mga ancestors natin. Ang tawag doon ay mechanisms. Okay? Ang mga hayop, lalo na yung mga tao, may dalawang uri ng mechanisms, right? One is a physical mechanism. Ito yung mga bodily organ systems, like yung immune system natin para labanan infection, yung fat storage natin para sa cold weather, 'di ba? Those are physical mechanisms. And yung psychological mechanisms naman is internal cognitive motivational or yung personality systems na nagsosolve ng specific survival at reproduction problems. Right? Kasi ang personality differences ay viable alternative strategies for maximizing fitness. Sexual at survival fitness to. Ang tendency na maging sensitive sa threats, 'di ba? Isipin mo, kunwari may hunter. Mga aso. Dati sa savannah, thousands of years ago, narinig niya yung ungol ng malaking hayop, 'di ba? So, naging anxious siya.
nagtago siya, naligtas siya. Kung walang anxiety yung hunter na yon, para lang tayong nasa mga horror movies na pupuntahan pa yung ingay or babaliwalain like, ano yun? Wala lang siguro yun. Lalabas pa, makakain ng lion or ng anong manghayop yun, di ba? Hindi na siya nagkaroon ng anak. Ayun, deads ang humanity, no? Extinct on the spot. Wala tayo ngayon. Right? Kaya ang mga taong may controlled anxiety ay mas malaki ang chance na mag-survive, mag-reproduce at ipasa yung trait sa susunod na generation. Pero yung kabaliktaran nito ay tinatawag nating hypersensitivity to threats. Sila yung mga parang debilitating, nagiging weakness. Kasi kung natatakot ka sa lahat ng ingay, kahit sa hangin, sa dahon, ganyan, hindi ka makakalabas ng bahay para kumain or mag-hunt. Well, you die rin, di ba? Very not adaptive. Mamamatay ka na walang ginagawa. Kaya ang ideal palagi in personality, you have to be in the middle ground. Merong enough anxiety to be careful, but not so much that it paralyzes you. Gets? Ito yung normal distribution ng neuroticism sa natutunan natin kanina. Gets po? Gets naman ang kay David Buss? Okay, now let's talk about natural selection. We have a few words lang dito. So we have natural selection. We have already discussed this before. Ito yung traits na nagpapataas ng survival at reproductive success, di ba? Example, conscientiousness, yung pagiging reliable at dependable, tama? Para mabuhay bilang isang grupo, kailangan ng tao ang isa't isa. Kasi no man is an island. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, idadrop ka ng grupo mo, iiwan ka, mamamatay kang mag-isa, 'di ba? So, dependable people survive more. Ganun sa natural selection, okay? Now we have the sexual selection. Ito yung traits na nagpapaakit sa opposite sex. Example, intelligence at creativity. Isa to sa mga bagong selection, no? Dati kasi madalas strong men are attractive. Ganun. Pero nowadays intelligent people and creative people are attractive, no? Mga taong matalino at creative, sila yung mas sabihin natin kaakit-akit. Kaya parang ito yung nag-pre-select over generations. Tignan nyo ngayon. Sobrang depressing ng mundo. So ang nangyari, ang adapted sa generation natin ay funny is the new handsome, 'di ba? Funny is the new handsome, right? Ang daming, hindi ko naman sinasabi, pero alam mo 'yun, madaming naglolokong pangit kasi feeling nila funny sila. Nagugustuhan naman sila funny sila Ganun. So, gets nyo? Ngayon, mas may sense na kung bakit na-attract tayo sa mga taong matatalino at nakakatawa, 'di ba? That's evolutionary. Gets nyo? Gets nyo po? So far? Ang natural and sexual selection? Okay, good. So, ito naman, itong table na to, dito naman yung parte na medyo nakakatawa at medyo nakakalungkot na magkasabay. Kasi bawat adaptive trait daw natin ay may cost, no? Anxiety. Kapag may anxiety, ang benefit mo, may sensitive ka sa danger, ang cost nun, difficult in relationships. Diba? Extraversion, ganun din. So, merong benefit at merong cost ang specific specific adaptive trait natin. Yung mga maladaptive traits like anxiety disorders, depression, OCD, mga byproduct yan ng normal at adaptive traits natin. Ibig sabihin, kung mayroon kang adaptive trait na anxiety, which is adaptive, ang price nito ay maiilang tao sa population na magde-develop ng full-blown anxiety disorder. Okay? Parang organ failure. Hindi lahat ng puso magfe-fail, pero dahil mayroon kang puso, may possibility na mag-fail ka or mag-fail yun. Psychological mechanisms work the same way. Okay? Gets po? Okay? Ayan. So, ang last na theory na pag-uusapan natin ay, literally last na, is yung biological theories ni Hans Eysenck. Ito siya, si Hans. Pogi, no? Siya yung nagsasabing hindi daw 5 yung fundamental dimensions ng personality. Sabi niya 3 lang. Yung pen, P-E-N. Pen, as in ball pen. Ganun. We have discussed the letter E and the letter N, di ba? Ang extraversion and neuroticism. Napag-usapan natin siya kanina. Pero ang major na iba dito kay Eysenck ay the letter P, which is
Coticism, no? Ito yung combination ng low conscientiousness, low agreeableness, and low openness to experience. Ang traits nito madalas aggressive, cold, antisocial, 'di ba? Impulsive, egocentric, non-conforming, pero creative sila. At ang lahat ng to ay caused by biology, specifically genes, neurochemistry, central nervous system characteristics. Yon. And ang pinaka-interesting part kay Eysenck ay yung pangunahing biological concept niya, yung cortical arousal, parang gaano ka-active yung utak mo sa resting state at gaano ka sensitive sa stimulation, gaano kataas yung sensory threshold mo. Sensory threshold is how much of stimulus is required for it to be perceived, no? Introverts, for example, sa introverts, meron silang mataas na baseline ng cortical arousal. May higher baseline cortical arousal. Ibig sabihin, yung utak ng introvert ay already highly active kahit walang stimulus. Kaya kapag nagdagdag ka pa ng stimulation, like bagong tao, malakas na music, magulong environment, nag-overload agad, napapagod kagad sila, nauubos yung battery nila. Kaya yung introverts ay nag-a-avoid ng highly stimulating environments. Hindi dahil suplado sila, kundi dahil sobra ng stimulation para sa kanilang nervous system. Okay? And extroverts naman, meron silang lower baseline cortical arousal. Ang utak ng extrovert ay medyo mababa ang baseline activity. Kailangan nito ng external stimulation para maabot yung comfortable level. Kaya naghahanap sila ng parties, ng people, ng excitement para punan yung nawawala or yung kulang na stimulation nila. So, sa party, after 2 hours, sasabihin ng introvert, uwi na ako, pagod na ako eh. Yan. Hindi dahil masama yung time, or hindi siya nag-enjoy, kundi dahil literally naubos na yung tolerance ng utak niya. Naubos na, naabot na yung sensory threshold niya. Yung extrovert naman, kapag nasa bahay lang siya, lalo kapag mag-isa, after 30 minutes, boring. Sino pwedeng kausapin? Aya kaya ako? Labas kaya kami? Ganyan. Kailangan ng utak niya na may ng dagdag na stimulation. Hindi ito hindi siya preference, biology siya, okay? Okay. Fun fact lang, may recent evidence na yung gut-brain axis or gut-brain theory, yung connection ng bituka at ng utak natin, nakakaapekto daw yun sa personality ng isang tao. Sabi sa isang study ni Johnson, na may 600 plus adults, high extraversion or sociability ay abundance ng dalawang specific gut bacteria. Pero hindi nabanggit kung ano yon. Ang high introversion naman, abundance naman ng dalawang ibang gut bacteria na parehong mataas din sa mga nasa autism spectrum. Okay? And yung high trait anxiety, unusually low levels ng dalawang gut bacteria kasama yung streptococcus. Okay? So, yes po, yung bacteria sa tiyan mo ay may correlation sa kung introvert or extrovert ka. Stigno, gets na ba kung bakit ang anxiety ay may kasamang stomach problems minsan? Like, parang may makulit sa tiyan or something, parang kang nasusuka, ganyan. Hindi lang yun kaba. May biology talaga siya, no? Pero importanteng i-note na ito ay correlational ha. Hindi natin masasabi kung hindi ito causal inference. Correlational lang. Ang gut bacteria, hindi natin masasabi na siya yung reason kung bakit merong personality trait or yung personality trait ang nagiging sanhi ng pagbabago ng gut bacteria or may third variable na nagiging sanhi ng dalawa. Pero yung findings is just fascinating kasi parang wala lang, ang ganda lang tingnan kung saan pupunta yung research na yun. Okay? So, now to wrap up, remember this lang, no? Para ma-wrap up lang natin lahat kasi marami pang theories of personality. Sobrang dami pa pagdating sa TOP. Malulunod kayo doon and masaya siya aralin. Ito surface lang to, lahat to surface lang to, no? So better if maalala nyo sila. Sana. Yan. Especially yung mga pangalan. Ma-encounter nyo ulit sila. Psychoanalytic, si Freud, si Adler, si Jung, si Horney. Si Humanistic, si Maslow and si Rogers. Social Cognitive, Michelle. Sa Trait, si Alpert. Tas yung Big Five. Evolutionary Biological, si Buss, tsaka si Eysenck. Okay? So, sir, alin sa mga personality theories yung tama? Yan.
I remember asking this to myself nung nasa TOP na kami, and up until now, sabihin ko sa inyo, up until now, hindi ko pa rin alam kung ano yung pinakatama or pinaka-perfect na theory sa lahat. No? Kasi for me, ito yung sagot na walang isang sagot. Kasi bawat perspective ay nagbibigay ng iba't ibang lens para tignan yung parehong phenomenon. May truth kay Freud, kasi totoo naman, may role naman talaga yung unconscious natin. May truth din naman kay Maslow kasi may inherent drive tayo para lumago. Same with Michelle, di ba? Sabi ni Walter, tayo ay nag-a-adjust sa situation. Sa Big Five naman, may core traits tayong consistent. And according sa evolutionary biology or evolutionary biological theory, may biological roots daw talaga ang personality natin. And napatunayan siya. So hindi sila mutually exclusive. Definitely complementary sila. Ikaw yung product ng unconscious history mo, ng sarili mong drive to grow, ng interaction mo sa situations, ng core traits mo at ng ano ba? Ng sarili mong biology at evolution. That's the complexity of being human. And that is why we study psychology. 'Di ba? Masaya ba? Masaya kaya? Masaya siyang ako naman sasagot. Masaya siya, masaya siya aralin. Masaya no? Masaya ba? Masaya bang aralin? No, kasi it's the complexity of being human. Kung seseryosohin nyo yung subjects natin from introduction to psychology all throughout hanggang psych assessment, you would say na psychology is amazing. Sobrang sarap niyang aralin kasi beyond manipulation, we get to study the behavior of a human, especially ourselves. 'Di ba? Kasi sabi nila, unang pasyente ng mga psychologist and psychometrician ay ang sarili nila. 'Di ba? A-align muna natin 'yan sa sarili natin. Tsaka by profession, no? By profession, we get to judge people. We get to judge them na parang, ay, ito parang hindi yata itong minahal nung bata siya. Ganon. Hindi yata siya, kulang yan sa aruga ng magulang niya, sabi ni Freud. No? We get to judge people. We just don't say it out loud. Okay? Kasi masama yun pag sinabi nyo. Okay? So, this is the part 1 of personality. The part 2 would be on Saturday. Tinapos ko lang yung theories of personality. We'll discuss personality directly sa Saturday para tapos na tayo. And before we end everything, is there any questions from you guys?